Mga kaguro, ano po ba ang research hugot ninyo? Research hugot po. Ayan. Ito po search ko lang po ito 5 dahilan kung bakit mas maganda ang research kaysa sa love life mo. Una, ang research dinidefend. Ikalawa, ang research may ethical considerations. Ikatlo, ang research may significant levels. Ikaapat, ang research ay may clear and specific objectives. At ikalima, ang research ay may proposal. Kaya po, sa lahat po ng mga hindi pa nakakaranas ng proposal, sa tamang panahon po. Ayan. Magandang hapon po at binabati ko po. Unang-una po si Dr. Fides del Castillo. Hi, Prof. po. Siya po ay napaka-approachable at napaka-motherly po. Siya po ang isa sa mga nagtulak sa akin kung nag-talk na ito. Talagang madali mo siyang malalapitan. Sa akin pong network of professional researchers and educators, officers and members, hello po sa inyo. At sa amin pong SDS ng SDO Batangas, Ma'am Myrtle M. Ivardome, CESO 5, at si Ma'am Nadine C. Cilindro, ASDS po ng SDO Batangas. Magandang hapon po sa inyo. Siyempre po sa akin pong inay Amelia M. Ilagan, ang District Supervisor po ng Ibaan District. At ang akin pong inay Gina Laksamana, hello po. At siyempre po ang aming pong napakasipag na inay Loretta V. Ilaw ng Batangas Province po. Siya po ang isa sa humubog sa aking kakayahan sa larangan ng pagsulat. Gayun din po ay binabati ko rin po ang aking mga kapwa grade 7 to 9 at 11 writers, SDO Batangas. Sir Rolando S. Casanova, hello po. At sa kay Ma'am Sally A. Mendoza, nakasalukuyan nagpoproseso ng aking output na ipipresent pong ito para ma-publish po sa Batangas at mai-forward po sa Region 4A. Hopefully po ay magamit din ng buong Pilipinas. At sa kay Sir Rodrigo S. Castillo po, sa Batangas Researchers Association for Value-Driven Education, may Brave Family. Magandang hapon po. Gayon din po sa aming DIBASPA, yung Division of Batangas Association of School Papers and Advisors. At of course po sa aking mataas na kahoy and organization of leaders and dedicated educators through research, may Mulder Family. Hello po sa inyo. At syempre po, hindi ko po makakalimutan dito ang aking inay Emiliana M. Rojas, District Supervisor po ng Mataas na Kahoy District. Hello po, ma'am. Yan po yung napaka-approachable din at napaka-madaling lapitan din. Sa mga principals po ng Mataas na Kahoy District, Sir Greg, Ma'am Annabel, hello po. Ma'am Elenita, Ma'am Rosie Aranda, Ma'am Rosie Orense, Ma'am Madonna, Ma'am Gina, Ma'am Tess Manigbas, Ma'am Tess Nario, Ma'am Marina, Sir Greg Lubis, and Ma'am Cora. And of course, to my Mataas na Kahoy Senior High School family, headed by Ma'am Rodora Capistrano, Sir Simeon De Torres, and Sir Villalobos. Hello po sa inyo. At binabati ko rin po yung MKU SPED, Kinder, Elementary, and Junior High School, and of course, Senior High School teachers. At of course po, ang aking mga alma mater na pinagtapusan, Loob Elementary School, Mataas na Kahoy National High School, Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, and Batangas State University. Ang akin pong Philippine Normal University family, kung saan kasalukuyan nag-aaral po ako, Doc Ninya Cristina Lazaro Zamora, hi Prof po. At sa aking mga classmates na sina Ma'am Almira, Ma'am Beth, Ma'am Jennifer, Sir Kelvin, and Sir Ivan. Hello po kung Ma'am Braza and Ma'am Maricel. At special thanks to po kay Ma'am Lisa Obchal Briones, Braquiel Maria Briones, hello po, Ma'am Lina, Ma'am Lovely, Ma'am Babylin de Asis, Ma'am Marjorie Karingal, Tin Karingal, Grazela Sulangon, Angela Lahara, Jane Abu, Lovely Lasin, Regibet Molita, Ma'am Janet, Ma'am Juby, Ma'am Milin, Ma'am Chona, at syempre hindi ko rin po makakalimutan ang aking mga inay dyan, Inay Neri at Inay Mariwen Abu. Hello po, Ma'am. And special thanks po kay Ma'am Romana Glenda Eslagmay, hi Tita Glenn, and Tita Ayan and family, hello po.
Ma'am Abel de los Reyes, Ma'am Janet Nario Mendoza and Jenny Martinez, Ma'am Nova Bel Orense, Ma'am Novelyn Orense Reyes, Ma'am Maribel Arnigo, aking pong kapatid na si Charlene May Mitrillo and Marvin, Janet De Leon Mendoza, Ma'am Cheryl Balsena, Ma'am Charity Reyes, Miss Ruth, Tita Ani, Ma'am Cristel at Ma'am Sheila ng Mataas na Kahoy District. Hello po. Sir J, Miss Maureen and Ma'am Glenna, Daniel Castor, Sandra Arguelas, Ma'am Divina Flor and Ma'am Richelle. Hello po, mga teacher ko po dati. At special thanks po to the following families: Farolan, Bilen, Maquinto, Mitrillo, Ricas, Caimbon, Mendoza, Marcelino. At iniaalay ko, at syempre hindi ko po malilimutan ang isang taong malaki ang impact sa buhay ko. Iniaalay ko po ito sa Mataas na Kahoy District, lalo na po sa aking inay, Amelita M. Madrid and family. Yan po ay taga Batangas City. Akin pong tagapayo during masters. At syempre po, inaalay ko po ito sa aking pamilya, sa aking ama na si Felicissimo and Gertrudis Mitrillo, at sa aking mga kapatid na sina Arnold, Donna, Angeline, Jasper, Charlene May, and Marvin. Hello po sa inyo. Ayan po. Ano po ba ang karaniwang suliranin ninyo sa pagbuo ng pananaliksik? Yan. Siguro po marami tayo nakakaharap na suliranin. At iyon po ang ating tatalakayin ngayong hapong ito. At habang po kayo ay kumakain, nakahiga, nagkakape, o anuman po ang inyong ginagawa, ay maaari po kayong makinig sa webinar na ito. Kapag po narinig ng mga mag-aaral ang pananaliksik, nakadarama sila ng takot, alinlangan at kawalan ng pag-asa upang isakatuparan po ang sulating pananaliksik. Tunay po yan. Kung kaya po ako bilang guro sa pananaliksik, ay nagsagawa po ako ng isang pag-aaral na pinamagatang pagbuo ng gabay sa sulating pananaliksik. At ang maganda po rito ay nagkaroon ako ng well-developed na output na dumaan po sa mga kamay ng mga learning resource evaluator, sa aking tagapayo, sa aming gurong tagamasid, nakasalukuyang nasa learning resources, management and development systems ng SDO Batangas. Hello po. At ang output pong ito ay tinatawag na gabay sa pagsulat pananaliksik. Masasabi ko pong ang kalakasan ng aking ibabahagi sa inyo ay evaluated po ito ng LRMDS at validated by select teachers and students of SDO Batangas Province. Sa gawaing pananaliksik po, partikular sa senior high school, pero pag sinabi po natin pananaliksik, ito po ay nagsasagawa rin po ng pananaliksik ang mga junior high school. Nakapaloob po dito ang pagpili ng paksa, paglalahad ng tentatibong balangkas, pagsulat ng literaturang konseptual at kaugnay na pag-aaral, paggamit ng instrumento sa pangalap ng datos, pagpili at pag-aanalisa ng angkop na estadistika, paghahanay ng mga datos at pagbibigay interpretasyon, at hanggang sa sila po ay makabuo ng lagom, konklusyon at rekomendasyon. Ito po yung 7 gawain na nakapaloob upang makabuo ng pananaliksik mula sa pagpili ng paksa hanggang sa pagbuo ng lagom, konklusyon at rekomendasyon. Natuklasan ko po sa aking pag-aaral na mapapansin niyo po dito na sa 7 gawain ay 4 sa kanila ang nakakuha ng sapat na kahandaan. At ito po yung paghahanay ng mga datos at pagbibigay interpretasyon hanggang sa pagpili at pag-aanalisa ng angkop na estadistika. Subalit, 3 sa mga ito ang nakakuha ng kulang at walang kahandaan. Ito po yung ating bibigyang focus ngayon, ang paglalahad ng tentatibong balangkas, paggamit ng instrumento sa pangalap ng datos, at pagpili ng paksa. Na sa kabuuan po ng 7 gawain ito ay may sapat silang kahandaan ang mga mag-aaral, subalit nangangailangan pa rin po ang mga mag-aaral na gumamit ng gabay sa pagsulat pananaliksik upang mabago ang kanilang nararamdaman at mabilis na matapos ang pananaliksik. Natuklasin ko rin po na mabigat na suliranin o isang mabigat na suliranin para sa mga mag-aaral ang pagbuo ng sulating pananaliksik. Lalo't higit sa senior high school na wala po silang ginagamit na libro
At ang amin po pinagbabatayan ay curriculum guide. At ngayon po yung tinatawag nating most essential learning competencies. At yun po, maganda po yan. At dahil po dito ay ito nga po yung output ko, ang gabay sa pagsulat pananaliksik. Ano nga po ba ito? Ito po ay binubuo ng 19 na pahina at kinapapalooban ng mga hakbang kung saan po lumabas sa pag-aaral na dito walang kulang at kahandaan ng ibang mag-aaral. Nilalaman din po nito na ang mga hakbang na ibinatay sa kung saan sila mahina at nakararanas ng kahirapan sa naging suliranin. Ito po ay makatutulong sa mga guro, lalo tigit sa ating mga mag-aaral upang gawing kawili-wili at magkaroon ng kawihilihan ang gawain. At ito po ang pananaliksik. Unahin po natin ang pagpili ng paksa o choosing a topic. Sa antas po ng kahandaan sa pagpili ng paksa ay mapapansin niyo po dito na 4 sa gawaing ito ay nakakuha ng kulang na kahandaan. Ang pag-alam sa batayang katangian ng isang mainam na paksa sa sulating pananaliksik, pagkuha ng sapat na impormasyon kaugnay ng paksa, pagpili ng paksang kawili-wili o nakapupukaw ng interes, at pag-iwas sa malawak na paksang pag-aaralan. Samantala, wala naman pong kahandaan ang pagtukoy ng paksa kaugnay ng layunin, paghahanap ng paksang napapanahon. Kaya po, ang nilalaman po ng gabay nito sa pagpili ng paksa, unahin po natin ang pag-alam sa batayang katangian. Alam po nating may mga dapat isaalang-alang o batayang katangian upang masabi nating mainam na paksa ang isang sulating pananaliksik. Ang halimbawa po dyan ng mga batayang nakapaloob ay panahon, edad, kasarian, lugar, grupong kinabibilangan, anyo o uri, partikular na halimbawa. At ang isa pa po ditong maganda ay ang pagkakaroon ng halimbawa. Halimbawa po ay ang panahon. Ikalawang semestre, taong panuruan, 2020 hanggang 2021. Edad, 16 hanggang 17. Kasarian, lalaki at babae. Lugar, ang tinutukoy po ditong lugar ay kung saan nyo po isasagawa ang pananaliksik. Kung saan po nabibilang ang inyong mga respondente o respondents, kalahok. Grupong kinabibilangan, maaari pong ito ay mag-aaral, mga magulang, anyo, uri, sulatin. Sa akin pong ginawa ay, ang partikular na halimbawa ko pong binigay ay isang sulating pananaliksik. At paalala po na maaaring magkaroon ng kombinasyon ng dalawa o mahigit pang batayan upang mapaunlad ang pagpili ng paksa. Dahil sa pagliit po ng pamagat ay sa paganda ang ating pananaliksik. Dumako po tayo sa pagkuha ng sapat na impormasyon kaugnay ng paksa. Ito po yung mga aklat, internet, thesis at disertasyon, pahayagan at iba pang sanggunian. Sa mga aklat po, makatutulong ito ng malaki sa pagbabasa. Lalo tigit ito ay makatutulong sa Kabanata 2. Dahil po, yung mga impormasyon makakuha natin doon ay ilalamanin po yun ng review of literature na siyang magpapatibay sa magiging resulta ng pananaliksik. Sa internet naman po, tiyakin po lamang natin na nakuha ng mag-aaral ang link o buong link para kung sakaling may balikan po siya, ay madali po niya itong mababalikan at mababasang muli. Sa thesis at disertasyon, ito po yung mga pag-aaral na ginawa ng iba na maaaring may kaugnayan at maaari nating malaman kung ano nga po ba ang pagkakaiba pa o pagkakatulad ng inyong pananaliksik na isasagawa. Sa pahayagan at iba pang sanggunian, ito po yung nagkakaroon tayo ng panibagong pagtingin gamit ang mga ito. Dahil hindi lang po tayo nakakulong sa mga aklat, internet. Marami pa po tayong ibang mapaghahanguan ng sapat na impormasyon. Ayan po. Sa pagpili ng paksang kawili-wili o nakapupukaw ang interes, kailangan po nating isaalang-alang ang mga sumusunod. Kung kayo po ay nagtuturo ng junior high school, kailangan po nating isaalang-alang na sila ay nasa ika-10 baitang, kailangan po ang level ay pang baitang 10. Kung sa halimbawa po ay baitang 7, kailangan po ang approach natin o ang ating level ay pang grade 7 po. At sa senior high school, kailangan po nating iayon ang paksang pipiliin sa estrad na kanilang kinabibilangan, gaya ng sa STEM po.
Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Isa pa po ang Accountancy, Business, and Management o ABM. Kailangan po ito ay nakaangkla sa o naka-jibe sa estrad na kanilang kinukuha. Ikalwa po ay ang bilang mananaliksik, tiyakin po natin na may interes sa paksang pinili. Sapagkat kung wala po silang interes, may hirapan po ang ating mag-aaral na matapos ang kanilang pananaliksik. At isaalang-alang po natin ang paksa ayon sa lugar na kinaroroonan at edad ng magiging kalahok sa pag-aaral. Hindi po masamang maghingi ng payo at magtanong para sa mga kaibigan, guro, kung mahalaga at kawili-wili ang paksang sasaliksikin, sapagkat ito po ay makatutulong sa ating paksa o sa ating pag-aaral na isinasagawa. Huwag pong matakot magsagawa ng pananaliksik, at sa halip ay tingnan po natin ito sa anggulong interesado at makatutulong ito sa ating mga kapwa maging sa ibang tao, partikular sa ating komunidad na kinabibilangan. At panatilihin po natin ang tiyaga sa gawaing ito sapagkat nakadaragdag ito ng motibasyon upang maisakatuparan ang pananaliksik. Ganda po yan. Sa pag-iwas sa malawak na paksang pag-aaralan po, kailangan mapapansin niyo po dito na naglahad ako ng malawak o halimbawa ng isang malawak na paksa at espesipikong paksa. Halimbawa po, tungkol saan pagninegosyo ng ABM, ng mga mag-aaral ng ABM. Kapag po sinabi nating online na pagninegosyo, ito po ay malawak na paksa. Kapag naman po sinabi nating online na pagninegosyo gamit ang social media, nagkaroon po siya ng specific topic. Isa pa pong halimbawa ay ang pag-aaral gamit ang teknolohiya. Maaari pong ito ay sa STEM, UMS. Pag sinabi po nating malawak na paksa, ito po yung paggamit ng Facebook. Dahil ang sabi po dito tungkol saan pag-aaral gamit ang teknolohiya, maaari natin gamitin ang Facebook ng malawak. Pero kapag sinabi po natin ng espesipiko, pag-aaral gamit ang Facebook sa pakikipagkomunikasyon, nagkaroon na po siya ng espesipikong paksa. Kaya paalala po, higit na mapapaunlad pa ang espesipikong paksa kapag nilimitahan at binuo ang pamagat gamit ang batayan sa pagpili ng paksa. Yun pong ating tinalakay ng kauna-unahan, yung mga lugar, edad, kasarian, at iba pa. Sa paghanap po ng paksang napapanahon, mapapansin niyo po dito na ang halimbawa kong binigay ay pagninegosyo ng ABM. Sa paksang napapanahon po diyan ay online na pagninegosyo. Kapag po sa pag sinabi nating paghahanda ng pagkain ng TVL o Techbook, nandyan po ang recipe o sangkap sa pagluluto. Maaari rin po naman kapag sinabi nating UMS ay ang balita. Ano po ba ang napapanahon sa balita ngayon? Ito po yung pagkalat ng fake news. At ang paksang napapanahon po ay isang konsiderasyon sa sulatin upang hindi mawala ng interes o gana sa pananaliksik ang isang mag-aaral. Kaya mahalaga po ang paksang napapanahon. Sa paglalahad po ng tentatibong balangkas o tentative outline, nandirito po yung mga gawain na nakakuha ng kulang at walang kahandaan. Sa kulang na kahandaan po, naririyan po ang pagsasama ng magkakaugnay na ideya o datos ayon sa kahalagahan. Pagpapangkat-pangkat ng mga datos o impormasyon, pag-uugnay ng mga mahalagang bahagi ng sulatin, at pagtatala ng pangunahing kaisipan ayon sa pagkakasunod-sunod. At nakakuha naman po ng walang kahandaan ang dalawang gawain. Ito po yung pagbubuod ng punong ideya gamit ang sariling pananalita at pagsasaayos ng ideya sa organisadong pamamaraan. Ngayon po, paano natin matutulungan ang mga mag-aaral sa kanilang kinaharap sa tentative outline na ito? Ito po yun. Mapapansin niyo po dito na ang pagpapangkat-pangkat ng mga datos o impormasyon, kailangan po nating isaalang-alang ang nilalaman, istruktura, at katawan maging ang kaayusan. Sa nilalaman po ay ang pagkakaugnay-ugnay ng nilalaman sa pangungusap at talata ay sinusuring mabuti upang hindi mawaglit ang nais iparating nito. Sa istruktura, ay epektibo po na mailalahad ang impormasyon kung naaayon ito sa lohikal na estilo. Kapag sinabi po nating estilo, maaari pong ating
estilo ay maaaring macro to micro, gaya na nakikita nyo sa inverted pyramid pong iyan. Ang halimbawa po ng istruktura ay kung nais pong talakayin ng mga mag-aaral ang suliraning pangkapaligiran, kailangan po ang suliraning pangkapaligiran, kailangan po muna nilang talakayin bilang malawak na paksa kung ano ito. Saka po siya pupunta sa mas maliit na paksa kung ano nga po ba ang suliraning pangkapaligirang nais niyang pag-aralan. Halimbawa po nito ay ang pag-aaral ng tungkol sa pagputok ng bulugang taal. At maaari niya pong ilahad sa pinakamaliit o espesipikong paksa yung matinding dahilan kung bakit isasagawa ang pag-aaral na ito. Nariyan rin po ang katawan na sinasabing ang kaangkupan po nito ay may kabuluhan sa pag-aaral na makatutulong upang magbigay linaw sa pagtalakay tungkol sa paksa. Siyempre po ang kaayusan ay upang maipahayag ng maayos ang datos, gawin ito sa simula hanggang sa katapusan ng pag-aaral upang maipakita ang wastong pagkakasunod-sunod. Yan po ang ibig sabihin ng pagpapangkat-pangkat ng mga datos o impormasyon. Sa pag-uugnay po ng mahalagang bahagi ng sulatin, mahalagang malaman po natin ang 5 bahagi nito. Ito po ang layunin ng pag-aaral. Tungkol saan po ba ito? Ito po ay nakatuon sa paksa, layunin at ang ating bubuuing output. Sa literaturang konseptual at kaugnay na pag-aaral, kapag po sinabi natin konseptual, maaaring ito ay manggaling sa mga aklat. At kapag po kaugnay na pag-aaral, gaya ng nabanggit kanina, ito ay maaaring makuha natin sa mga thesis o disertasyon. Kapag po tayo ay nasa masters, maaari po natin gamitin yung pang-masters po at pang-doctorate. Pero, hindi po natin siyempre maaaring gamitin yung mga pag-aaral na isinagawa ng mga undergrad. Kasi ibang level na po yun. At siyempre kapag sa ating mga mag-aaral, kapag since senior high school pa lang po sila o junior high school, maaari po nilang gamitin siyempre ang mga isinagawang pag-aaral ng mga masters and doctors. At sa pamamaraan po ng pag-aaral, ay inilalahad po dito ang disenyo, kalahok, at paraan ng pangangalap ng datos. Sa paghahanay ng mga datos at pagbibigay interpretasyon, ang bawat institusyon po ay may kanya-kanyang paraan. Maaaring ito ay sa anyong nakalagay po sa talahan na yan, nandoon po ang numerical value. Maaari naman pong graph. Sa paglalagom, konklusyon at rekomendasyon naman po ay binibigyan din dito ang kabuuang resulta ng pananaliksik. Mula sa lagom hanggang sa rekomendasyong praktikal na isasagawa. At paalala po, may 5 bahagi ng pananaliksik at lahat ng ito ay may ginagampanang layunin upang maging maayos ang daloy ng pagkakasunod-sunod. Ayan. Pagtatala ng pangunahing kaisipan ayon sa pagkakasunod-sunod. Naglagay po ako dito ng batayang impormasyon at hayaan niyo po akong basahin. Ito po ay mula kay Jokson noong 2016. Wika ang daluyan ng kaisipan, ideya, mensahe at higit sa lahat ng damdamin o emisyon. Nagsisilbi itong salamin upang malaman ang pagkakakilanlan ng isang tao o lahi. Sabi nga ni Simon sa isang kabanata ng nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal, ang taong ayaw umangkin ng sariling wika ay ayaw ng pagkakakilanlan. Walang ibang magpapahalaga sa sariling wika kundi ang mamamayan nito. Hindi pahalagahan ng taga-ibang bansa ang wika ng isang bansa. Mamamayan ang bumubuhay sa wika, ngunit mamamayan din ang maaaring sanhi ng pagkamatay ng isang wika. Sa bahagi pong ito ay mahalaga nating matukoy ang mga pangunahing kaisipan ayon sa pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin po nito, kukunin po natin yung mga mahalagang detalye o kaisipan buhat sa ating binasa. At ilan po dito ay ang mga sumusunod. Una, ang wika ang daluyan ng kaisipan, ideya, mensahe, damdamin at emosyon. Ang taong ayaw umangkin ng sariling wika ay ayaw ng pagkakakilanlan. Maaari po nating itong ipaliwanag. At sa mamamayan po nakasalalay ang pagbuhay, pagpapaunlad at pagkilala sa wika. Ito po ang isa pang mahalaga na kailangan nating mapaunlad sa kakayahan at sa estilo ng mga mag-aaral sa pagsulat.
ang pagbubuod ng punong ideya gamit ang sariling pananalita. Masasabing ang punong ideya po dito ay halimbawa ayon pa rin po kay Jokson noong 2016 ay masasabing ang komunikasyon ay kailangan upang magkaunawaan ang tao at kapag may unawaan, magiging daan ito sa pag-unlad ng bansa. Nagkaroon po ako ng sarili kong version dito. Ito po yung tinatawag nating sariling pananalita. Mapapansin niyo po dito sa punong ideya na may end note po dito, yung Jokson 2016 nasa bahaging huli po. Ang ginawa ko po, inilagay ko po si Jokson 2016 sa una. Kaya po, ang naging version ko po dito ay ayon kay Jokson 2016 upang magkaunawaan ang bawat isa, ang kailangan ng ang komunikasyon sa pagpapaunlad ng bansa. At paalala po, huwag kalimutang ilagay ang may akda at taon ng publikasyon gaya ng nakikita niyo po diyan. Kung tayo po ay may ginamit na ideya o maliit man ito o malaki, basta po nakaambag sa ating pananaliksik, kailangan po natin itong kilalanin upang maiwasan natin ang issue ng plagiarismo. Plagiarism po. Yan. Pagsasaayos ng ideya sa organisadong pamamaraan. Makikita niyo po dito ang dalawang triangulo o tatsulok na dito po tayo muna sa asul. Makikita niyo po diyan na may punong ideya at ang nasa ibaba po ay pansuportang ideya. Ang ibig po sabihin nito ay ang punong ideya ang magbibigay ng paunang kaisipan kung paano ang magiging daloy ng kaisipan o ng pagtalakay. At ito po ay susuportahan ng pansuportang ideya. Gamit po ang mga konseptong nabanggit, susundan nga po ito ng mga pansuportang ideya sa panibagong talataan. At dito naman po sa kabilang ito, mapapansin niyo naman po na binaliktad, inverted. Ito po yung tinatawag nating macro to micro. Samantalang yung isa na kulay asul ay micro to macro. Yan po yung paraan ng pagtalakay. Kumbaga po paraang deduktibo at induktibo. Sa inverted pyramid po, sa ikalawa po, sa pula, ay sa paraang ito po ay uunahin po natin ang pinakamalawak na ideya na magsisilbing batayan upang bumuo ng malawak na ideya o konsepto. Ito po yung mga pansuportang ideya hanggang sa magkaroon po tayo ng paglalagom. Sa huling talata po nito ay upang maipakita ang punong ideya ng sulatin. Yan po ang konsepto ng dalawang triangulong ito, tatsulok. Dumako naman po tayo sa paggamit ng instrumento sa pangalap ng datos. Ito po yung tinatawag nating data gathering instrument. Marami po tayong instrumento na ginagamit. Maaaring ito ay questionnaire. Depende po sa inyong metodo kung ito po ay quantitative or qualitative method. Sa akin pong pag-aaral, nalaman ko po na ang antas ng kahandaan sa paggamit ng instrumento sa pangalap ng datos ng mga mag-aaral ay nagkaroon po sila ng kulang na kahandaan sa pagbuo ng pamamaraang patanong mula sa outside source, pakikipanayam sa itinakdang panahon, pangangalap ng datos gamit ang obserbasyon, at pagtingin sa isang pangyayari sa pamamagitan ng paglahok obserbasyon. At sa kabilang banda, wala rin pong kahandaan ang paghahanda ng talatanungan na nasaan yung checklist at paggamit ng sampling upang matukoy ang bilang ng kalahok. Masusolusyonan po natin ito sa pamamagitan ng mga susunod na slides gaya ng pagbuo ng pamaraang patanong mula sa outside source. Kailangan po natin ng tanong at talaan ng espesifikasyon. Ang nilalaman po ng tanong ay kailangan ito ay limitado at may kaugnayan sa paksang sasaliksikin. At syempre po, kailangan ay epektibo at sumasagot sa tanong na ano, sino, kailan, saan, bakit, at paano. Kapag naman sinabi nating talaan ng espesifikasyon, ay kailangan ang mag-aaral ay maging organisado at pinagplanuhang mabuti kung paano nga ba sisimulan at tatapusin ang pananaliksik. Objektibo ito at naaayon sa timeline ng pananaliksik.
Bigyan po nating focus ang timeline sapagkat mahalaga pong magkaroon ng timeline ang mag-aaral sa gabay ng guro. Pag sinabi po nating timeline, dito makikita kung kailan isasagawa, kung kailan magsisimula ang pag-aaral nila, at kung kailan ito ipapasa at magtatapos ang pananaliksik. Okay po? Ayan. Pakikipanayam sa itinakdang panahon. Pag sinabi po natin pakikipanayam, ito na po yung pipili po tayo ng taong eksperto o yung may kaugnayan sa ating pananaliksik na isasagawa. Una po nga ay ang piliin ng kakapanayamin na may lubos na kaalaman o eksperto sa paksang sasaliksikin. Isaalang-alang ang panahon at humingi ng pahintulot sa taong kakapanayamin. At itala po muna natin ang mga tanong bago humarap sa kakapanayamin upang maging tuloy-tuloy po o smooth ang magiging daloy ng panayam. At kapag po tayo nagkakaroon ng panayam, huwag po tayong magsingit ng panibagong tanong para po hindi natin magkaroon ng sagabal o hindi natin magkaroon po ng problema yung hindi po natin may interrupt ang sasabihin ng ating kinakapanayam sapagkat maaari pong ang sinasabi nila ay may malaking kaugnayan sa sasagawang pananaliksik. At i-record po ang panayam gamit ang gadget katulad ng cellphone upang hindi mawaglit ang sinasabi ng kinakapanayam. Ngunit tatandaan po natin na huwag pong kakalimutang magpaalam muna sa kakapanayamin bago ito i-record. At sundin po natin ang itinakdang oras kaugnay ng isasagawang pakikipanayam. Kasi tayo po ang mag-a-adjust ng mga mananaliksik. At syempre po, lagi ko po itong ipinapaalala sa aking mga mag-aaral. Hello po sa aking mga students at naging mga estudyante. Lagi pong maging magalang na tapusin ang panayam at magpasalamat sa pagbibigay ng oras na sila'y nakapanayam. Sa pangalap po ng datos gamit ang obserbasyon, may mga gawain po tayo dito na kailangang sundin ng sunod-sunod. Isa po dito ay ang simulan sa pagmamasid ng mga pangyayari ayon sa nakikita. Sunod po natin gagawin ay ilista po natin at ilahad ang mga datos sa nakalap mula sa pagmamasid kaugnay ng paksa ng pananaliksik. Ilatag ang mga ideyas sa balangkas na gagamitin upang mabuo ang konsepto ng gawain. At ikahuli po ay tukuyin po natin ang opinyon at katotohanan batay sa nasaksihan. Mahalaga po nating mapaghiwalay o magtukoy ang opinyon sa katotohanan. Sa pagtingin sa isang pangyayari sa pamagitan ng obserbasyon o paglahok obserbasyon, siyempre kailangan po natin bukod sa mga gadget po, hindi po diyan mawawala ang ballpen at papel at sulatan. Simulan po natin ang obserbasyon sa naganap na pangyayari kaugnay ng paksa ng pag-aaral. At itala po natin ang obserbasyon batay sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari gamit ang papel o sulatan. Ilapat ang balangkas upang matukoy ang pangunahin at mahalagang detalye. Dito po ay maaari nating turuan ang mga mag-aaral sa paggawa po o para po masanay sila sa kanilang pagbabalangkas. At i-organisa po natin ang mga nakalap na impormasyon batay po sa kahalagahan. Yun pong sinasabing macro to micro at micro to macro. Pagtingin sa isang pangyayari sa pamagitan ng paglahok obserbasyon. Ganito po, ang tama pong paraan para magkaroon ng maayos na obserbasyon o yung pong sa talatanungan na po tayo nakabase, ay meron pong may apat po tayong dapat tandaan para maisagawa ito ng maayos. Ang una po ay konstruksyon, validasyon, administrasyon, at pagbibigay interpretasyon. Sa construction po, ito po yung construction of questionnaire. Sa questionnaire po tayo
Sa construction of questionnaire po, kailangan po nating bumuo ng ideya o konsepto kaugnay ng layunin ng pag-aaral. At kailangan po nating gamitin. Ano pong ibig sabihin nito? Pag po sinabi nating consistent, ay kapag po ang ginamit natin ay mga salitang gaya ng mag-aaral, guro, paaralan, sa simula pa lamang, kailangan pong sa huli, hanggang sa huli ng pananaliksik natin, ay iyon po ang gagamitin natin. Sapagkat kapag po ginamit natin yung mga eskwelahan, estudyante, maestra, ito po ay salitang Espanyol. At sa validasyon naman po, ay nakapaloob po dito ang pagkakaroon ng ugnayan sa pagitan ng mananaliksik at guro upang mapaunlad ang talatanungan. Pagsasaayos ng talatanungan para susunod na hakbang. So, mahalaga po na magkaroon ng koneksyon ang isang mag-aaral sa kanyang gurong tagapayo o sa kanyang guro. Sa administrasyon naman po, kapag okay na ang lahat, maaari na po tayong humingi ng kapahintulutan sa kinauukulan upang makapamahagi ng talatanungan. Ang pagpapasagot po sa mga kalahok ng pag-aaral ay naririto na rin at pagkuha ng talatanungan sa itinakdang panahon. At syempre po kapag naayos na natin ito, ang administrasyon, nandyan po ang pagbibigay interpretasyon. Ito po yung interpretation of data. Nandito po yung pag-i-score gamit ang bigat ng panukatan o skala, scale na may katumbas na verbal na interpretasyon. Depende po kung ang inyo nga pong ginagawa ay kwantitatibo na nakatuon sa numero o numbers. Kwalitatibo ay sa maaaring ito, pag sinabi natin kwalitatibong paraan, ay dito po nakadepende sa mga sa pananalita, sa mga sasabihin ng ating kakapanayamin. Ito na po ang paggamit ng sampling upang matukoy ang bilang ng kalahok. At tandaan po natin na ang sampling ay paraan ng pagtukoy ng paglahok sa pag-aaral mula sa malaking populasyon gamit ang ilang bahagdan. Nagbigay po ako ng ilang halimbawa ng sampling na maaaring gamitin natin at maaaring ituro sa mga mag-aaral. Isa po dito ay ang random sampling. Pag sinabi po natin random sampling, mga mahal kong mga ma'am and sir, ay ito po ay may pantay-pantay na pagkakataon ang mga mag-aaral upang maging bahagi ng pananaliksik. At isa pong metodo dito ay ang lottery method. Isa pong halimbawa po, kumuha po kayo ng fishbowl at ilagay niyo po doon ang pangalan o numbers ng mga bata. May class record naman po tayo. Pag binunot niyo po yun, di syempre po, nandoon po ang mga lahat ng pangalan o numero ng bata. Kapag tiningnan niyo, bumunot po kayo at tiningnan ang numero, maaari niyo pong tingnan kung sino ang tumapat sa class record na iyon. Halimbawa po, 2, sino ang mag-aaral bilang 2? 10, sino ang mag-aaral bilang 3? Ang isa naman po ay maaaring systematic random sampling or computerized peak. Maaaring sa class record naman po ay pumili kayo halimbawa ng even numbers. Lahat ng even numbers, 2, 4, 6, 8, 10, sila po magiging kalahok ninyo. At kapag naman po natin sinabing stratified sampling, hahatiin ang populasyon sa mga subgroups na tinatawag po nating strata. Grupo na binubuo ng mga kalahok na nakaranggo sa isang sitwasyon. Pipiliin po ang mga kalahok sa mga grupong bubuuin. Kapag sinabi naman pong clustered sampling, ang kabuuan ng populasyon ay hahatiin sa mga cluster at pipiliin ang mga kalahok batay sa cluster na kailangan ng pananaliksik. Kapag sinabi pong convenience sampling, ito po yung pinakamadali. At ito po ay ginagamit ayon sa pagkalapit sa mananaliksik. Ito po yung madalas na ginagamit upang hindi mahirapan sa paghahanap ng kalahok ang isang mananaliksik. Convenience sampling. Halimbawa po, ang mga mag-aaral ay hindi na kailangan pang pumuntas o lumabas ng paaralan sapagkat nandyan po ang convenience sampling. Maaari pong ang kanilang gamitin kalahok o maging bahagi ng kalahok ay ang kanilang mga kapwa mag-aaral o maaaring nasa ibang strand. Purposive selected sampling.
Dito po ay hindi nagkakaroon ng kota o hangganan ng isang mananaliksik sa pagpili ng iba't ibang pangkat ng mga kalahok ng pag-aaralan. Yan po ay ayon kay Agito noong 2017. Ito po yung ginamit ko sa aking pag-aaral. Ayan. Ngayon po ay, kanina po ay tinanong ko sa inyo kung ano po yung inyong mga suliraning nararanasan sa pagsulat ng pananaliksik o maging sa pagtuturo. At batay po sa aking comment na nakikita ay batay po sa aking comment na nakikita ay meron po kayong suliranin sa pagpili ng paksa, sa interpretation ng datos. Yan po. At bilang paglilinaw po ay ang paghahanap po ng mga kaugnay na pag-aaral sa mga silid-aklatan ay isa po sa mga suliraning nararanasan ng mga mag-aaral. At ang dami pong mga suliraning nararanasan ng mga mag-aaral sa sulating pananaliksik. At makikita nyo po yan sa screen. Gaya po ng pangungopya ng datos ng hindi kinikilala ang pinaghanguan. Napakarami po niyan. Ang naitala ko po dito ay 15. At ilan po sa mga para masolusyonan natin ang mga suliraning ito ng mga mag-aaral ay sa paghahanap po ng mga kaugnay na pag-aaral sa mga silid-aklatan, isiping mabuti ang paksang sasaliksikin at sumangguni sa mga silid-aklatan sa atin pong librarian upang magkaroon ng referral note. Ito po ay tunay na karanasan na ako po ay sinasamahan ko po talaga ang aking mga mag-aaral na pumunta sa ibang silid-aklatan upang magkaroon sila ng ideya kung paano nga ba sinasagawa ang pananaliksik. Yan po ay patunay. Hello po sa mga natulungan kong estudyante at sa mga matutulungan ko pa po. Ayan. Pangopya ng datos ng hindi kinikilala ang pinaghanguan. Turuan po natin ang mga bata na mangalap ng mga datos sa wasto at tamang paraan. At maging maingat po sa paghango ng mga impormasyon sa bawat sanggunian upang maiwasan na mangopya at hindi bigyan ng pagkilala ang autor. Yan po ang mga dapat iwasan natin. At huwag magmadali upang mailahad ng wasto ang mga datos dahil kailangan po nating maging maingat sa pagtatala ng sanggunian. Lahat po ng ginamit nating sanggunian kailangang nakatala sa sanggunian sa bandang pahuli na po nito ng maayos. Sa pagpili ng paksang sasaliksikin, kailangan po ito ay napapanahon at may kaugnayan sa mga kabataan at mag-aaral. Mahalaga po nating ikintal sa mga isipan ng mga mag-aaral ang halaga ng wika at kultura. Kung ano ang meron sa wika at kultura ng mga Pilipino. At sa kaugnayan sa kabataan at mag-aaral, mas maganda po nating ilagay ang kanilang sarili o posisyon na ano ang gampanin ng mga mag-aaral at kabataan sa komunidad o bilang bahagi ng komunidad. At siyempre po, sa pagpili ng paksa, kailangan po nating isaalang-alang ang sapat na dami ng literaturang konseptual. Yan po ang napakahalaga. At siyempre, huwag kalimutang kailangan ng tiyaga sa gawaing pananaliksik. Huwag po tayong magsayang ng oras sa pagbuo nito at magkaroon ng pagkakaisa sa paglikha nito kung ito ay groupings. Huwag isiping mahirap ang pananaliksik at maging laging positibo. Lagi po nating isaisip na ito ay may magandang resulta at makatutulong sa iba. Sa paghuhusga at ideya o pananaw ayon sa kahalagahan at kaugnayan sa paksa, kailangan po nating sanayin ang mga mag-aaral na maging mapanuri sa paghuhusga ng mga ideya sa pananaliksik. Mahalaga po na sa likod ng panghuhusgang ito ay matukoy ang tama at mali. At ang bawat ideya na naaayon sa kahalagahan ay may kaugnayan sa paksa at may kabuluhan sa kabuuan ng pananaliksik. Ito po, pagkawala ng interes o gana upang ipagpatuloy ang pananaliksik. Ako po ay talaga pong aminado po ako na nawalan po ako ng gana sa pananaliksik o nawalan po ako ng interes dahil nga po sa aking pagkalito, sa aking pagod, at syempre po sa kakulangan na rin po sa oras at aspetong pinansyal. Yan po.
Bilang solusyon po sa aking naranasan at sa aking naobserbahan sa pagkalito, ay masusi po nating unawain ang bawat ideya sa pananaliksik. Muling balikan ang basahin ang bahaging hindi natin naunawaan. At huwag po tayong matakot talagang humingi ng tulong at sumangguni sa guro, kaibigan at iba pang kakilala natin. At sa usapin na pong kakulangan sa oras at aspetong pinansyal, matuto po tayong balansehin ang oras sa paggugol sa pagbuo ng pananaliksik. At yun nga po, timeline po ang solusyon. Timeline is the key. At yan po, pag-iisip na ang pananaliksik ay hindi kailangan. Kailangan po natin yung maipaliwanag sa mga mag-aaral. Dahil ang pananaliksik po ay nakatutuklas ng dagdag na kaalaman. Given po yon knowledge. Maraming benepisyo ang maaaring makuha sa pananaliksik. Tulad po nito, nagkaroon tayo ng output, maaari nating pakinabangan at willing po akong i-share ang aking PowerPoint na ito through PDF file. Ipo-post ko po ito. At nakapagpapagaan ito sa buhay ng tao. Nakapag-aambag ng solusyon sa mga suliranin. Nakatutuklas ng mga datos sa iba't ibang paraan at higit sa lahat po, nakapagbibigay halaga sa kultura ng pananaliksik. Halaga po. Sa paglilimata sa pagsulat ng sulatin po, ay makikita niyo po dito ang malawak, espesipiko at ang aking ibinigay o halimbawa ng pamagat ng pananaliksik. Ito lang po ay isang halimbawa. Ang ibinigay ko po na malawak na paksa, halimbawa po, gustong pag-aralan ng mga mag-aaral buhat sa UMS o ng mga mag-aaral ng junior high school ang Korean language. Kasi may mga paaralan po tayo na mayroong foreign language. Halimbawa po, ang espesipikong paksa ay Korean language sa curriculum. Medyo espesipiko po yon, pero kapag ginamitan natin o nilapatan natin sa pamagat, maaaring ang gawin ng bata ay pagsasama ng Korean language sa curriculum. Isa pa po, ang pagpili ng strand, malawak na paksa po yon. Pero pag sinabi nating pagpili ng strand sa senior high school, espesipiko na yon. At maaaring sabihin natin ng pamagat ay mga salik sa pagpili ng strand sa senior high school. Yan po ang paraan ng paglilimita. Ilagay po muna natin ang ating paksa na pinili. Kung ito po ay malawak, isaalang-alang po natin ang pagiging espesipiko hanggang sa maging makabuo tayo ng pamagat ng pananaliksik gamit ang mga batayang katangian na binanggit kanina. Okay po? At sa pagbibigay ng konseptual at operasyonal na kahulugan, kapag po sinabi natin konseptual, ay binibigyan po natin ng kahulugan ang mga termino mula sa autor upang maging malinaw sa mga mambabasa. Tulad po ng aking pag-aaral, gabay sa pagsulat pananaliksik. Pag sinabi po natin gabay, maaaring ito ay gabay ng magulang. Marami po tayong interpretasyon. Pero kapag sinabi po nating gabay, ay mula sa wiktionary.org.wiki.guide, lagi po nating sasaalang-alang ang pinaghanguan natin. Ang gabay po ay isang dokumento o aklat na naglalaman ng datos o impormasyon at panuto upang isakatuparan ng isang gawain. Yan po ang ibig sabihin ng conceptual. Pag sinabi natin po ng operational po sa Ingles ay binibigyan po natin ang kahulugan ang mga terminologies ay kung paano po natin ginamit sa ating pananaliksik. Tulad po ng gabay. Sa pag-aaral ko pong ginawa ay ito po yung nabuong output ng mananaliksik na naglalaman ng datos o impormasyon at paalala upang mapadali ang sulating pananaliksik. Yun po ang pagkakaiba ng konseptual at operasyonal. Alam na alam po yan ng mga estudyante ko. At yan po, bago po ako magtapos, ay nagpapasalamat po ako sa NPRE, Doc Fides. Hanggang ngayon po ay nakaalalay po kayo. Maraming salamat po. At thank you po sa lahat ng nanonood at patuloy na sumusuporta. Thank you rin po sa San Juan District, Cuenca District, at sa iba pang distrito sa pag-i-invite sa akin bilang resource speakers, particular sa research po. At
Eto po, ang mahalaga niyong dapat tandaan ay para po to get the e-certificate, watch, like, and share the Lightning Talk, screenshot of shared video, at ipadala niyo po ito sa aking email, albin.mitrillo@deped.gov.ph. Once again po, watch, like, and share the Lightning Talk and screenshot the shared video and email it to albin.mitrillo@deped.gov.ph. Titingnan ko lang po kung ano ang kung sino-sino ang kung kamusta na po ba ang ating mga participants. Okay po. Hello po sa inyo. Hello nga po pala sa amin pong napakasipag na mayor at vice mayor, Mayor Janet Magbantay Ilagan and Vice Mayor J. Manalo Ilagan. At syempre po sa lahat po ng mga frontliners at barangay kagawad, lalo na po sa barangay loob, kasama ang barangay health worker. Hello po sa inyo. Wow, 1.6. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong mag-email. Yun po. At bago po ako magtapos ng aking pananalita, ay nais ko pong ibahagi sa inyo na research is what I'm doing